Magkakaroon ng 3-team trade itong Magnolia, NLEX at Phoenix. Mapupunta sa Magnolia si Richie Rivero. Mapupunta naman sa Phoenix Fuel Master si Anthony Semerad at isang first round draft pick mula sa NLEX. At makukuha naman nitong NLEX Road Warriors itong si Paul Lee at isang first round draft pick mula sa Magnolia. Medyo mabigat itong mga trade na to, no? Dahil inaasahan natin yung draft pick na makukuha nitong Phoenix at NLEX, mataas yan. Pero ang Magnolia, willing naman silang i-trade dahil si Richie Rivero naman yung maa-acquire nila. At kung kayo ay nanonood ng mga games ng Fuel Masters, alam niyo kung ba't gustong kunin ng Magnolia si Richie Rivero. At sa tingin daw ng staff ng Magnolia ngayon, kahit i-give up nila yung first round draft pick nila dito sa trade, okay lang. Dahil wala silang nakikitang player sa darating na draft na kayang ibigay yung naibibigay ni Richie Rivero. So sa tingin ko maganda to para sa Magnolia Hotshots. Kaya nga sa tingin ko itong gagawing trade na to, dapat as soon as possible kung ikaw Magnolia, gustuhin mo na matapos na yan dahil magiging maganda to para doon sa lineup nila. At sigurado na malaki may itulong nito para masiguro na sila talaga yung mananalo. At syempre, kung ikaw naman tong Magnolia, gusto mo na as soon as possible matuloy ang trade at matapos na para maipakita na ikaw yung magiging ready talaga pagdating dito sa mga darating na sitwasyon. Kaya nga, kung ikaw tong hotshots, talagang makikita natin dito na sila yung team na ready na gumawa ng paraan para gawin ang lahat at mag-champion. Ngayon, kung pagkuha mo si Richie Rivero, maraming mga posibilidad dyan. Pwede itong gawing small forward, shooting guard. Itong si Coach LA. Pwede itong makatandem ni Jerome Lastimosa. Alam natin, magiging maganda at mahusay yung ganitong klaseng usapan. Kaya wala akong nakikita na magiging issue dito para dito kay Coach Richie Rivero o kay Coach L.A. Tenorio sa paggamit kay Richie. Kaya magiging mabilis ang usapan sa trade na ito. Samantala naman, ito raw PBA, nag-aaralan ngayon kung i-approve nila ito raw baka posibleng trade na gawin ng San Miguel Beermen at itong Titan Ultra. Interesado raw ang San Miguel na makuha ang wingman na si Joshua Monson at baka ipalit nila si Jeron Teng. Isa ito dito sa mga maraming trade transactions daw na pinag-aaralan ng PBA, no? Yung paglipat nito si Jeron Teng dito sa Titan Ultra, matagal-tagal na yung inaasahan. Dahil kung inyong maalala, noon pa mang Northport Batang Pier ito, gusto na nilang makuha si Jeron Teng nung umalis ito sa Converge. Pero sa bandang huli napunta sa San Miguel. So ngayon, tignan natin kung itong si Jeron Teng matutuloy na ngayon paglipat sa Titan Ultra at ito nga si Monson sa San Miguel. Kung sa bagay, marami nagsasabi na si Jeron Teng naman kasi kulang yung playing time niya sa San Miguel, nasasayang lang yung talent niya dito. So ngayon mukhang malilipat siya dito sa San Miguel at pag nagkataon maganda to para dito sa Beermen dahil alam natin na itong San Miguel talaga overloaded na yan sa talent. Kaya nga kung si Jeron Teng mapupunta sa Titan Ultra, at least magkakaroon siya ng playing time dyan. At kung mawawala si Monson, aba si Jeron Teng ang magiging main man sa opensa nitong Titan Ultra. Nakita naman natin nung nasa Converge itong si Jeron Teng at nasa Alaska. Kayang-kaya nitong umiskor ng double figures basta bibigyan lamang ng pagkakataon. Kaya nga kung sa Titan Ultra ganun ang mangyari at bigyan siya ng minuto, sigurado ako kayang-kaya nitong umiskor ng double figures din at yan naman talaga yung magiging maganda para dito sa kanila. At wala akong makikita na magiging issue dito sa Titan Ultra kung sakasakali. Kaya nga magiging isa to dito sa kaabang-abang na gagawin itong si Coach Renzi Bahar kung papayag siya dito sa ino-offer ni Coach Leo Austria. At ang PBA naman kung aaprobahan itong ganitong klase na magiging potential na trade transaction.